Dari. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat, yung mga sumusubaybay dito sa ating programang God is Able. At salamat po sa inyong pakikinig din kung kayo ay nakikinig sa radio. Natutuwa po kami kasi meron ulit tayong pagkakataon na may makausap at ma-inspire sa oras na ito. Kami po ang mga kasama nyo. Ako si Raquel Camolandong. Ate Rachel, good morning Pilipinas, mga Hello. kaagapay. At ako po si Peggy Lotto. At bukod po Oo. dyan, kami po ay mapapanood nyo sa YouTube channel ng 702 DZASFEBC at ang amin pong partner television channel na 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At atin pong tandaan na ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas na maaari niyo po kaming i-message sa smart number na 0999-223-5675 at ang amin pong globe number na 0916-2966620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Yan, Hello. maraming salamat. Hello, Peggy. At alam niyo po, maganda na ma-appreciate muna natin kung ano ba itong God is Able, no? Ito pong programang God is Able actually is the parang broadcast arm ng ating samahan. Ang tawag ay God is Able. Si Peggy po ay pioneer ng God is Able. Kaya mas magandang maintindihan natin po para ma-appreciate at maging parte, maging bahagi kayo ng God is able. Tayo ay 11 years old na ano, Peggy, 12. tama? 12, 12. tama, 12. O sige, so ano ba itong God is able? Ang Galis Able po ay isa siyang foundation wherein we give po yung mga gift of mobilities like wheelchairs, crutches, and walkers, mga baston. Mm. Pero po, we partner with mga Christian churches po sa buong Pilipinas. So, yun Mhm. po. So, syempre, dahil we partner with Christian churches, amin pong ang aming ano ng puso namin ay gusto naming may share ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, ano, Ate Raquel, kasi syempre 'di ba, Mm-mm. tayo we've experienced it, so we wanted also other people na ma-experience nila, no, yung love ng Mm. Panginoon na yon. Oo, tama. At bukod dyan, tayo po ay merong laging inaabangan once a year, yung family camp. Actually, naisip ko na imbitahin si ang guest natin today sa family camp noon, pero baka hindi pa talaga yun yung time. Hopefully, after this interview, makasama na natin siya sa family camp. Ito pong family camp ay once a year. Gathering po ito ng mga persons affected by disability. At naku, naganda po ito, maganda talaga because this is a safe space for everyone, walang judgment. Talagang nagsasama-sama lang tayo para magpalakasan at ma-inspire sa isa't isa. At bukod doon, yung Building Life Together, mga conferences natin, Peggy, ano, Mm-mm. nakatuwa po kasi tayo po ay nagpo-focus on one disability. Minsan ano, at nagkakaroon tayo ng mga conferences about Mm-mm. that. Pero meron din po tayong gathering para lang magpalakasan ulit. And we call that Building Life Together. At ang maganda nito, Peggy, naging course na rin siya in partnership with Asian Theological Seminary. Kami po ang first batch na nag-take ng Building Life Together course. So yan po ano, baka hindi po niyo po kasi ganun kakilala ang God is Able. Hindi lang po ito programa dito sa 702 DCAS. Mm-mm. Ito po ay isang samahan. Mm-mm. Peggy, excited na ako. At saka yes. Tsaka baka gusto din nila, no, syempre, di ba, yung sa Building Lives Together ng Ate Raquel, ina-mention mo nga yung sa ATS. Kasi, di ba, Oo. magkakaroon ulit tayo ng klase, magbubukas ulit ang klase Mm, sa ATS mm. ng Building Lives Together. So, abangan niyo po Yes. na i-announce namin Oo. kung kailan ulit yun, ano, Ate Rax. Yes, abangan niyo po yan. Tiyak na ibibigay namin sa inyo ang details. And ngayon po, sa episode ng God Disable, tutuwa po tayo kasi meron tayong makakausap. May konting idea na ako ng kanyang kwento, pero magandang hindi ko lang ito sarilinin. At magandang ma-share natin sa iba. Siya po ay kaklase
ko sa Hagay Leadership Institute. Kami po ay pinadala ng God is Able para maging participants po dun sa Hagay Leadership Institute. Nako, napaka-inspiring ng kanyang kwento. Can't wait po na siya mismo ang magkwento sa inyo. Welcome po natin dito sa God is Able si Adeline. Sandali, Adeline Dumapong. Si Adeline Dumapong. Talagang pag dumapok no? Kaya lang talaga na starstruck yata talaga ako sa iyo, Adeline, ano? Sorry about that. Adeline Dumapong. Siya po ay isang Filipino Paralympian for powerlifting. Hello, Adeline. Good Hi, morning. Adeline. Oo. Hello, good morning po. Good morning, Miss Rax. Good morning, Miss Peggy. At syempre sa FSL natin, importanteng importante. Oo. At syempre po, no, isang magandang araw sa mga tagapakinig ng inyong programang God is Able. So, I'm Ayun. very happy to be here and thank you for having me. Likewise, grabe, sobra talaga. Parang feeling ko pag naimbita mo si Adeline, the Adeline Dumapong, napaka-privileged na. Siguro para mas maintindihan lang kasi hindi naman lahat into sports. Ano nga Yes. bang ibig sabihin ng Paralympian for powerlifting? Okay po, sige. Thank you for giving me the opportunity to explain kasi totoo Mhm. naman po na maraming hindi nakakaintindi, no? Mhm. Usually ang tinatawag katulad kanina pa weightlifting o kaya Mhm. powerlifting. So, ano po ba ang pinakamalaking diferensya? Mhm. Unang-una, magkatunog lang yung pangalan namin ni Heidi Mhm. Lynn Diaz. Oo Pero nga. minsan, di ba, of course, siya yung champion natin, na Olympian natin, no, for weightlifting. Ang Mhm. weightlifting po ay ang Olympic sport, no? Olympic sport. So, Mhm. ang tawag po sa kanya Olympian. So, she's an Mhm. Olympic champion. At ako naman po, ang sport ko ay para powerlifting. Nilalagyan po namin siya ng para dahil ito ay para sa mga taong atletang may kapansanan. Pero Mhm. meron po kasing regular na powerlifting na ginagawa naman ng mga nakakalakad. However, it is not an Olympic sport. But since ang athletes with disability cannot do the weightlifting, the counterpart, kasi lahat po sa mga hindi po nakakaalam, ang mga pampalakasan po ngayon ay palagi ng or halos lahat merong counterpart na sport para sa mga atletang may kapansanan. So if you have athletics, merong Mhm. para-athletics. If you have Mhm. swimming, we have para-swimming. So para is a word coined from a Greek word, no, meaning parallel or similar to. So, sa makatuwid, miski ang Olympics, may tinatawag na Paralympics. So, that's parallel to the Olympics. And it happens 1 month after the Olympic Games. Ayan po. So, yun po muna. And sa powerlifting naman po, meron siyang tatlong events. We have the deadlift, the squats, and the bench press. Yung bench press, yun yung nakahiga sa bench, tapos bubuhat ng nakahiga, kukunin yung barbell, ibababa sa dibdib, at saka itutulak ulit. So that's what I do. I do the bench press in para powerlifting. At yun po no, yung pinakamalaking. And of course, there are technical rules. Pagka kinuha mo, dapat pantay, you have to wait for the command, you bring it down to your chest, have it steady. Steady, hindi pa pwedeng lumubog, hindi pa pwedeng. So, controlled po siya. And then you push it, no, na balance. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng mauna yung isa. So, yun po, may mga technical rules para sa ganun. But basically, that's the difference. Ang weightlifting kasi is overhead. Kung nakatayo sila, tapos ganun, yun ang snatch at saka yung clean and jerk. Ganun po yung sa kanila. For us, hindi po ganun. Sa kami, nakahiga kami, tas nakataas yung paa namin so that wala kaming leg drive. Hindi katulad sa mga nakakalakad if you've been to the gym or ano, nakababa yung paa nila. Sa para powerlifting po, nakataas yung paa. Tapos, ayun, nakahiga at bubuhatin, no? Mula taas, Mhm. ibababa at itataas ulit. So, yun po Oo. yung para powerlifting. Wow, grabe, Peggy.
Kaya mo yun Ang habang lakas niya. kinikwento ko. Oo. Habang At ito, kinikwento niya, sabi ko sa loob-loob ko, ang lakas niya. Diba? ang lakas niya. Pero kasi ito ay na-mention mo, powerlifting for those with disability. What is your disability, Ads? I have polio on both legs, no? And Mm-mm. dahil doon, ikikwento ko na din, just to for Yes, you to, please. ano, no? So, I was 3 years old when I had polio. Kasi nakatira kami sa bundok ng Ifugao. So, I'm from Mm. Ifugao. So, ako ay isang IT, no? Mm. Both parents. Sige, ang apelyido ko Dumapong eh. Hindi yan, ano Mm-mm. yan, ano, tawag dito, how do you call it? um, indigenous talaga, no? Yung tunog na tunog pa lang, eh, Pilipinong-Pilipino yan. Ano, tag dito. And Yes. anyways po, so nung 3 taong gulang ako, nasa bundok talaga kami, literal, nasa bundok kami nakatira, sa Asipulo, Ifugao. And at that time, akala ng nanay ko, ordinaryong lagnat bata lang yun. So, alam yun, of course, syempre pinainom niya ako ng gamot, ay, alam mo yung mga ganun. However, the next day, mataas pa rin yung lagnat ko. And that's the time when she decided to go down the mountain. So, mula po nung mga panahon na yun, hindi pa umaabot ang sasakyan. That was around 19 kasi pinanganak ako 1973. So, mga 1976 yan, ano? 1976. So, bumaba siya ng buhat-buhat ako, bumaba ng bundok para makapunta doon sa sentro. Pero pagdating namin sa sentro, syempre clinic lang yun. Pagdating doon, ayoko ng lumakad, ayoko na daw tumayo, ganyan. So, I had to be carried. Tapos, pagdating namin doon, sabi nung madre na Belgian, kasi nung mga panahon na yon, malakas ang presence ng mga Belgian missionaries, no, doon sa province na yon. And so she said, I think this is polio. But then I have to go to Manila para dito pa sa San Lazaro. Ever since naman pala, diyan kino-confirm kung kasi hindi masyadong alam naman kung ano yung polio noon, ano. So, dinala ko sa San Lazaro where it was confirmed na polio nga siya. By the time, affected na from waist down yung paa ko. Tapos, of course, we had to do yung mga massage, mga PT, mga ganyan. Pero wala pa rin nangyari. Okay, so bumalik kami sa Ifugao. At pagdating doon, ang sabi ng aking mga lolo't lola, na hindi sila Kristiyano, no? Hindi sila. And sabi niya, sige, gawin natin yung kustombre. So, nagkatay ng maraming baboy at mas maraming manok. Yan, ginawan ako ng yung wooden doll. Hindi wooden doll para daw kasi baka pinaglaruan daw ako ng mga engkanto. At nagalit sila, ganyan. So, they had to offer yung kanilang ano. Tapos, ayan, hindi pa rin nangyari. Marami lang ako nakaing mga ano, mga utak ng baboy at saka mga manok, ganyan. Pero, yeah, so, of course, no, pagkatapos na maraming offerings at ganyan. Kasi parte naman ng kultura namin yon Mm. yung pagbabaki. Walang nangyari. Pagkatapos nun, dinala naman ako sa mga faith healers na lahat, sa mga patay na nabuhay, sa mga may ganito, sa mga 100 plus years old, mga ganon. Kung ano-ano naman. And yeah, we did all that. Pero dahil sa kagustuhan nga ng magulang ko na makalakad ulit ako, unfortunately, hindi ako na nakalakad. I don't know if it's unfortunate, pero yeah, hindi na ako nakalakad. And then yun. And then at 6 years old, I was brought to this institution called Bahay Mapagmahal. So it's a dormitory for children with disabilities. Kasi nga, mabundok sa amin at may mga kapatid ako, 6 kaming magkakapatid eh. So, syempre, I would require yung care, ganyan. At nasuggest nga ng mga madre na, why don't you to Manila so she can have education. At dahil importante yung education, I was brought to the institution, to Bahay Mapagmahal, at 6 years old.
So, 6 years old, nahiwalay na ako sa aking mga magulang, sa aking pamilya. So, ayun, doon muna Okay. tayo. Oo. So, I talked about Yeah, my grabe, no? childhood. Yeah. Parang loaded na agad, Peggy, yung kwento niya. Mm, So, mm, kailan ka nagsimulang mag-wheelchair? Nag-wheelchair ako nung pumunta na ako ng Oo. Manila kasi from 3 years old to 6 years old, gumagapang lang ako sa bahay Mm. namin. Nobody knew about wheelchairs. Ano bang alam ng mga tao dun sa wheelchair? Wala naman. And of course, people would look at my family like we are cursed, no? Kasi hindi nga kakaunti lang naman ang mga may kapansanan noon no, sa mm, community na yon. Ang pagtingin ay sinumpa, no? Siguro makasalanan yung mga magulang ko o yung mga ninuno ko at ngayon ay nag-manifest sa akin. No? So, ganun yung pagtingin siguro. So, nobody really knew about, of course, ang sinabi na, medically sinabi na it is polio. Pero ano ba yung polio? Hindi naman mm, naiintindihan. At that time, hindi ko alam, I guess dito sa Maynila, meron ng how do you call it? Yung anti-polio, yung vaccine for that. Vaccine. mm, Pero hindi pa siya available to the public, no? So, and ang natandaan ko, parang doon sa town namin or doon sa lugar namin na dalawa kaming nagkaroon ng polio. Ayun. Tapos, yung iba siguro hindi sinasabi. So, alam yun, shame for them at that time. Ayun. So, yun. So, nung nandito ako, dinala ako sa bahay mapagmahal. That was the very first time I had my wheelchair. Tapos, yun nga, hindi ako marunong gumamit. Nalala ko parang pataligod pa akong ano eh. Pataligod ako mag-wheelchair. Ayun. So, of course, yung mga kasama ko parang niloloko nila ako kasi taga-bundok. Ako naman, taga-bundok. But at that time, I did not know how to handle yung mga ganong So, nung 6 years old ako, I remember, syempre, no, malayo ako sa pamilya ko. Tapos, I also did not speak Tagalog. I could only speak yung aking dialect, yung Dialect. Oo. Tuwali at saka Mm. English. Inglesera ako eh. Ah, Kasi sa bahay eh, di ba ganon? So, ayun, it was quite hard at the time kung naalala ko ng tama. mm, mm, mm. Pero you've mm. mentioned na, I-mention mo, oo. oo, na parang, di ba sabi mo na parang tingin ng mga tao, curse, di ba? Pero sa'yo, yung Mm. family nyo, how did you view it? Kasi sabi mo kanina, parang naingkanto, ganun na ano. Pero later on, naisip ba ng mga magulang mo na parang sumpa o dahil kasalanan, may mga tao may mga kasalanan sa inyo, ganun. Kasi sinabi mo, Yeah. ganun yung view ng mga tao eh. Pero sa pamilya nyo, ano? Yes. Yes, yung sa family ko, thank God, no, yung aking kasing mga Mm. lolo at that time, on both sides, ay hindi nga Kristiyano. Pero buti na lang ang parents ko are Christians, no, nung mga panahon na yun. And hindi nila as curse. In Mm. fact, napakabuti na lang nga, progresibo silang mag-isip eh, no? Oo. So that's the time na sinabi nila na, of course, hindi nila tinignan na curse, pero they also had to respect the wishes of my grandparents, no? Ginawa yun. Kung sila lang ang masusunod, ayaw sana nilang gawin yung mga Mm. kustombre na Mm. nakasanayan, no? Na ginagawa. Pero, yun, dahil nga, syempre, alam mo naman tayo Pilipino, so, umaano sila na parang, sige, ginawa nila yung mga yun, yung pagkatay, paggawa ng yung aking wooden doll. Ang tawag doon ay bulul eh. So, yun ang Bulol. tawag sa amin. Binibili nga yun ngayon kasi antique na siya. Hindi, hindi anyways, that's a side story. Anyway, yeah, ano siya to dito, mabuti na lang at alam nila na that I had to get an education. So, kahit 6 years old ako, pumayag sila na dalhin nila ako doon sa bahay mapagmahal kahit malayo sa kanila. And I know that it was very hard for my parents, especially for my mom, no, na pumayag na dalahin ako sa bahay mapagmahal. Kasi nga 6 years old, no, parang ang layo ko sa kanila. I don't know, alam ko naman may mga anak kayo. At yung Mm. mapalayo ng ganon, eh talagang tawag dito, it was not an easy decision to make. But they have to make the Mm. decision for me. Kasi sabi nga ng tatay ko, sige, kung hindi mo siya papayagan, anong gagawin niya dito sa bahay? Mm. Maghihintay ng pasalubong ng mga kapatid niya?
Well, Mm. sabi niya gano'n, you have to give her a chance also to Mm. make a life for herself. So, yeah. So nakapag-aral ka talaga, Ads? Yes, nakapag-aral Naka, ako. nakatapos ka? Yes. From elementary to high Oo. school, I stayed in Bahay Mapagmahal. And then, nung nagkolehiyo ako, I was able to get a scholarship sa St. Paul College of Quezon City dito sa may Gilmore. And that's where I finished my school. Pwede malaman kung anong course mo at nagamit mo ba Bachelor of ito? Science, Bachelor of Science in Computer Secretarial Administration po. Oo, nagamit mo ba ito? Ay, of course, ginagamit ko. Wow! I used to not like it kasi for the word na secretarial. I did not really understand what secretarial means. Akala ko yung mga ang sekretarya kasi 'di ba, yung nga secretarial, yung nagte-take down ng notes, ganyan, tapos mga utusan ng mga boss. Ganun ang pagtingin ko pero well, secretary that means office, no? So it's actually office administration. Wow, office administration. Ngayon, ang magandang pag-usapan natin ay yung pagiging sports person mo at naging Mhm. celebrity ka pa. O sige, pwede bang kwento mo yan sa amin? Paano ka napasok dito Sa sa sports. Okay. powerlifting? Yeah, Sa kabit-kabit sport, kasi no ang powerlifting. storya. Mm. It doesn't really parang I cannot just speak about Mm. sports and not talk about other things. So, tag dito nung nasa bahay Mm. mapagmahal ako, since it's an institution for children with disabilities, it was managed by a Belgian missionary ulit na ang pangalan niya Sister Rose, Mm. no. And she's a physical therapist Mm. by profession at friend niya yung founder ng Paralympics. So the Paralympic Games started in 1940 something pa no, for war veterans in Europe. Ngayon, so nagkaroon ng ganun. Si Sister Rose bilang PT siya, alam niya na kailangan sa rehabilitation ang sports, especially for people with disabilities. At since nandoon ako, I was 6 years old, nag-start siya o sinong gusto matuto mag-swim? Ganyan. So ako naman taas-taas ako. Sinong gusto mag-karera? Taas. Lahat. Athletics, yung lahat ng ano nun, karera, throwing events, in javelin discus and ano, yan, ginawa ko yan. And swimming, ginawa ko din. Wheelchair basketball. At sa batang edad ha. Kasi din, napaka-stricto ng ano, ng, ng buhay sa ano, no, sa bahay mapagmahal. At ang ano, para makatakas ako, takas talaga. Makatakas ako, yon. Sumasali ako sa mga activities, sa school o sa bahay, ganyan. Kasi nga mahirap ang buhay eh. At kailangan gusto kong tumakas. Sports became my escape at an early age, no? At dahil ifugaw ako at malakas talaga yung katawan ko, I would always win. I would win against yung mga, tawag dito, yung mga Mm. hindi IP, hindi ka tutubo. So, kitang-kita yung lakas ko eh. Sabi nga ng aking coach Oo. dati, Mm. I am genetically gifted. Kasi talaga mas malakas ako, miski sa mga lalaki. So anyway, so elementary, high school, I was so into sports talaga. Sports and music. Kasi sa bahay mapagmahal, it's also mandatory that we learn an instrument. So, ganyan. So, lahat yan pagtakas. Ganun na. Yun ang aking ano, para may divert. Kasi wala namang internet noon. Tapos, ang TV talagang 30 minutes a day lang. Mga tipong ganun. So, anyway, so, that's how it started. And, nung nagkolehiyo ako, I had to stop kasi I had to focus on on my studies kasi nakakahiya, scholar ako, ganyan. Pero pagkatapos, the first year that I was working, sabi ko, balik ako. Kasi bumabalik pa rin ako sa orthopedic. Nasa loob yung bahay mapagmahal ng orthopedic dito sa Banawe. Bumabalik ako doon. Tapos, friends ko kasi yung mga Mm. nakatambay-tambay lang doon ng Mm. mga pasyente, ng mga lalaki. Ayun, one day sabi sa akin, Uy, laki na katawan mo. Subukan mo nga mag-gym dyan, ganyan. Eh, puro sila lalaki. I was only girl. So, why not, chok not? Sige, gora tayo. It was my chance na matalo sila. Ganyan, mga kuya at mga contemporaries. Sige, buhat kami. 15 kilos. Ay, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, go pa. Aba, nag 25 kilos.
konti na lang. Eh, nag 30 kilos. Ako na lang bumubuhat, ganyan. Di ba nagtatawanan ko sila? It was really started with ano. Tapos may nakakita sa akin na PT din. Kasi it was an old bakal gym sa loob ng hospital. Sabi sa akin, balik ka ha, balik ka next week, tingnan natin, baka gusto mo, ganyan, ganyan. Balik naman ako, kasi nga, pinagtatawanan ko sila eh. Tapos alam mo yun, of course, bata ako, and I was enjoying, na parang, talo ko, mas malakas ako, ganyan. So, ayun, that's how my para powerlifting started. Of course, it got, ano na, no, when it got serious, kasi nga, nag-attend na kami ng ano, ng competition eh, local competition. Panalo ko, gold ka agad. Kasi wala akong kalaban. Ako lang ang babae. Ta- Ako lang ang babae. Tapos, yeah, but they saw you know, these coaches, they can naman sino kung sino yung may potential. Mm. Mm. Tapos nabigay yung aking, okay, isa pa pala, bakit ko pinag-igihan? Kasi when I was in third year high school, I was given the opportunity to travel to Japan, no, for a competition. Mm. Wheelchair race naman to. At sobrang nag-enjoy ako sa Japan na sinabi ko sa sarili ko, ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Nung panahon na yun talaga, parang, ano yung pauwi dito sa Pilipinas, iyak ako ng iyak kasi sobrang nag-enjoy ako doon. Dalawa lang kaming babae. Sa buong 500 something na participants, dalawa lang kami. Me and one Japanese girl. Pero naisip ko yun, ang ganda ng experience ko. And sabi ko, para pala makapag-abroad ako, pwede palang gamitin yung sport para makapag-abroad ako. But only kung magaling ako. So bearing that in mind, when I went into para powerlifting, naisip ko, makakapag-abroad ba ako dito? Eh kasi, syempre, I cannot afford to travel naman on my own kasi wala naman akong Mm. pera, di ba? Pero sa ko, gagalingan ko kasi baka makapag-abroad ako. And true naman, talagang because of that, nakapag-abroad ako. Pero nung initially, it was really what I wanted. To be able to go to places, ganyan. Kasi nga, so nakita nila yung lakas ko. At yung record ko kasi, at the time I lifted, mga nasa 67.5 kilos yung mga buhat ko noon. Tapos sabi nila, parang nasa number 15 daw yung rank ko. Number 15. So, top, yung sa world sa. Tapos sabi nila, sige, sige, baka naman daw pwede. So, I was sent to Thailand. Thailand for the Asian Far East and South Pacific Games. Eh, syempre, nobody knew me. Tapos yun, sabi nila, I won the silver Mm. medal against a Chinese athlete. Wow, ano sila, gulat na gulat sila kasi 'di ba parang first time ko ganyan ganyan so hindi ko pa alam. So I went to that was in 1999 already. I went to Thailand. I got the silver medal at doon ko na unang narinig yung Paralympics. Sabi niya, you might have a chance to go to the Paralympic Games. Isip ko, where's that? In Australia, Sydney, Australia. Sabi ko, pwede kaya ako dun? Sabi ko, what do I have to go to? How do I get there? So, you have to qualify, you have to be good, blah, 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 ganyan, ganyan. Eh, wala namang suporta para. Doon ko na naramdaman na walang suporta talaga para sports. So, that's another challenge naman, di ba? And then, Mm. kasi I had to go to, I had, I, they wanted me to go to the US to qualify. Oo, to qualify for that. At nung time na yon salamat sa mga taong naniwala sa lakas ko sa akin. Alam ko we asked support from Philippine PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa PCSO, PCSO po ang nagbigay ng pamasahe namin papuntang US. Look ha, kaya ko siya ine-emphasize because before, when I was starting, ang pagtingin sa sports ay charity. Lalo na para sa mga may kapansanan. Charity ang pagtingin. Kaya nga kami pinapunta sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So sila po ang nagbigay. Salamat sa kanila, nagpunta ako doon and I won the gold medal. So which qualified me for the Sydney Paralympic Games. And then pag uwi po namin dito sa Pilipinas,
Ayun. Unfortunately, of course, merong, mamaya na yun. Pero sige, pagdating namin dito, I was sent again to Malaysia where I won a gold medal. So lahat naman po yun na panalunan ko. Kasi wala akong kalaban locally eh. So I had to go abroad para ma-check nila where I am really standing sa ranking ko. Anyway, so yun po. Ah, at that time na 1996, yung PhilSPADA or the Philippine Sports Association for the Differently Abled was established. And I was asked, no, yung presidente nila, o Adeline, kaya ba? Susubukan po. Ayan. So, susubukan po. So, yun. Tama ba? Parang mali yung aking ano. Pero yeah, no, so na-establish yun in 1996 and then in 1999, I was called in the office. Do you like to represent the Philippines? Sabi ko, yes po. Kaya, pero wala nga suporta. So, we had to go to the Philippines Sports Commission, ganyan. Tapos thank God, inallow naman, they gave us parang 3 months na training para dun sa ganong level of competition. It was not much, but it was something. And, ayun, so I had a coach, ganyan. Tapos yun. And then we went on to the Paralympic Games. Dalawa lang kaming atleta. Isang athletics na lalaki at ako. Tapos may coaches kami. And of course, pagdating namin, that was although nakapag-compete na ako sa Asia, sa US, sa Malaysia, at that time, it was the first time that the Philippines attended a Paralympic Games. So parang pagdating namin doon, it is the best of the best. Nandun silang lahat. More than 50 countries ang nandun. Pagdating ko, super intimidated ako. Ako tsaka yung coach. Kasi first time namin, my gosh. Yung iba, they don't even know where Philippines is. And they don't know how to say it. Philippines? Yung mga ganon. Tapos tawa ako ng tawa kasi ang tawag sa mga Filipino, Filipos. Hindi, di ba? Ganon nila hindi kakilala ang Pilipinas. So, ayun, pagdating namin doon, talagang, grabe yung iba. 20, kasi pag full team, 20 yung mga tao nila. Ako lang mag-isa. And then we have all these yung mga taga-US, mga taga-China, mga taga, yung mga strong countries talaga ba na talagang, huha, mga gumagano-gano, USA. Eh kami dalawa. Tapos, doon sa ano namin, doon sa parang training area, parang we had, ngayon kasi assigned na. But before, first come, first serve. So pagdating namin, alam mo yun, parang, medyo nasa gitna kami para maganda yung lighting. May pupunta. But that bench is already taken. Di usod kami. That one too. Usod na naman kami. Hanggang sa ang siste, nandun kami sa pinaka-corner. At ayun, sa mga ganon. Tapos on the competition day itself, alam mo yun, buti na lang talaga. Doon pumapasok talaga yung kasi coach ko siya lang mag-isa. All rolled into one. Taga-masahe, nurse ko, lahat. Isa lang kasi eh. Sa kanila full team, wala kami pakialam na, halika Adeline, sabi ng coach ko, halika magdasal tayo. Hindi, totoo yun, ha? Doon ko talaga na talagang nakuha sa dasal, feeling ko. Of course, nag-train ako and all that. But when you're Mm. in the competition, yun na yung lalabas yung training mo, tsaka yung Mm. Diyos mo eh. Kasi Mm. wala na, it's no longer in your hands. You can just do your best, pero ako naniniwala ako kasi nagpantay-pantay kami doon sa bronze medal. It was a bronze medal, by the way. I got bronze medal. Pero it was a golden bronze. No? Kasi Mm. sabay-sabay kami, taga Nigeria, taga US, taga ako. Pare-pareho kami ng buhat. I mean, every step of the way, talaga pagbubuhat ako ng 90, buhat sila ng 90. 100, buhat ng 100. 110, first time ko bubuhatin yung 110. Kasi parang ang pinakamatagal, ang mabigat na buhat ko at that time was 105 kilos lang. So sabi ng coach ko, halika Ads, kaya mo ba? Kasi sinasabayan talaga nila ako. Ako naman, parang, coach, kaya ko ba to? Hindi ko, halika Ads, kaya mo yan. Gawin mo lang yung ganito. Halika, magdasal tayo. Ganon talaga yung coach ko, no? So, ayun, tas 110, sabay-sabay kami. Nag-tie kami sa bronze. Kasi ang lalayo ng UK, and then, UK, and then we had Egypt, and then kami, pantay-pantay kami.
So sabi niya, pabayaan mo po, walang medalya, no pressure, just do your best and, Mm. bahala na ang Diyos sa atin. So yun, and then pag ano namin doon, lahat good lift kaming lahat. Mm. Pag ano yan, mas magaan ako sa kanila ng siguro mga 2 kilo. Panalo ko. Alam mo yung gano'n? Oo. And in the audience, in the audience, walang Filipino. Kasi Mm. the Filipino community in Sydney did not know na nagpa-participate ang Pilipinas sa ganong level of competition. They never Mm. heard Philippines na wala naman tayo dyan. So, hindi sila nagpunta. So in the audience was the president of PhilSpana, si Sir Mike Benedo. Blind siya, kasama ang asawa niya. O good luck naman, di ba? So nung panahon na tawag dito na I was receiving the medal, wala akong camera. Wala din silang, alam ko may video somewhere, pero nabasag. Kasi parang they were so excited, nahulog. Alam mo yung ganon. So, there was no camera to really, ano yun, to show yung ano. The pictures that I have now are pictures that was sent to me by some teammates, no, na nakilala ko doon. Pero Mm. wala yung ano talaga, wala eh. No, Oo, nothing. sige. So, anyway, so parang that was the first time, no, that they have heard of a Filipino athlete having a Mm. medal in the Paralympic Games. So, ayun. Wow. Kasi first time na nag-ano. And then, yun. Pagkatapos nun, when the Filipino community heard nga na nanalo ako, ayun na. Talagang party every night. Pinag-shopping ako ng mga kababayan natin doon. Tapos, naalala ko, we were asked to go to the ambassador's office, ganyan. Tapos, nung pag-uwi, naalala ko, na-upgrade yung flight ko, ano, yung seat ko sa business class. O, di ba, bongga? Wow. Ayun. So, and then when we came home, of course, it was quiet. Hindi naman alam yun. Pero, okay lang. Kasi I did not know the difference at the time. So, I was met with, may pa-flowers si, PSC chairman, Butch Tuason. He was the one who came to the airport talaga para, alam yun, to meet me and yun. So, ganun lang. It was relatively quiet. Walang masyadong fanfare. Pero for me, at the time, no, looking back, Mm. ang laki-laking bagay na nun sa akin, di ba? Kasi, ayun. So, that's how my, Yeah. O Peggy, anong masasabi mo at maitatanong mo pa sa Ganda, napakagandang ganda-ganda na. kwento? I mean, alam mo yon Mm. kasi 'di ba para sa katulad ng niya, 'di ba, na Mhm. nag-dream and besides kasi you mentioned na nung bata ka, nilagay ka dun sa bahay mapagmahal, 'di ba? So Yeah. literally, you were separated from your parents. Oh, so Yeah. doon siya Oo. lumaki eh. So, growing up with bahay mapagmahal, syempre kailangan mo ng magulang kasi bata ka pa noon eh. So, how did you cope with ano yung to sabi mo ang higpit nung ng ano Mm. ng syempre compare to your parents baka hindi sila mahigpit, di ba? Tapos dito ang higpit nung sitwasyon mo. So, how were you growing up? What was the kind of childhood na parang masakit ba sa'yo? Oh yeah, of course. Naalala ko dati, whenever I talk about my childhood, I would cry. Kasi, I think, Mm. dito, wounded talaga ako eh. Kasi, I remember, kasi 6 ako umalis, no? So, nung iniwan ako ng mama ko, she had to stay for 2 weeks sa bahay mapagmahal. Mm. Para, alam mo yun, para maano ako. I was the youngest eh. I was the youngest na bata doon. Tapos, tawag dito, so 2 weeks, she had to stay 2 weeks. So, yung umalis siya, nung iniwan niya ako, parang akala ko ito sa an ordinary day, yung pala, pagdating ko galing school, wala na siya, Diyos me Lord. So, ang atungal ko, di ba, ganyan, maatungal ako. Iyakin kasi ako. So yeah, and then came the resentment. Ayun, every June, kasi we are allowed to go home, summer vacation. For summer vacations, we Mm. were allowed to go home. Kasi nga ayaw din ako pauwiin ng Monday kasi mahirap nga kami, walang pamasahe, di ba? So, nung tawag dito, so, every summer vacation, uwi ako, tuwang-tuwa ako. Pero masasaktan ako kasi mga kapatid ko, hindi ako kilala. Siyempre, bata din sila, no? So, they would forget about me. And mind you, wala kaming pictures. Wala kaming pictures ng mga panahon na yon. So, uh, alam ko,
Tapos makakalimutan ko yung dialect namin. Pero after some time, matututunan ko ulit. Pero dun sa time naman na kailangan ibalik na ulit nila ako sa bahay mapagmahal. So every June, Diyos ko talagang palaging madrama sa bahay. Kasi ayoko na Mm. bumalik doon, ganyan. Hindi nyo naman Mm. alam kung gaano kahirap doon, ganyan. Of course, sa bahay mapagmahal naman, kasi, di oras lahat. So we had Mm. to get up at 5 o'clock, do our morning prayer, 6 o'clock breakfast, 6:30 yung duty, 7 o'clock paalis na kami ng Mm. school pagdating namin, yung ganun. Lahat talaga yan, meron, we have to study for 2 hours, walang break yon, mga ganun-ganun. So anyway, I remember at grade 5, nag-showdown kami ng nanay ko. Showdown. Kasi yun yung ayoko na talagang ayoko na bumalik sa bahay mapagmahal. Kasi sabi ko nga, yeah, ayoko nga dito kasi ganyan, ganyan, ganyan. I really resented going to bahay mapagmahal. At sinabi ko sa nanay ko, ang bad ko, no? Pero sinabi ko sa nanay ko, kaya nyo naman ako dinadala doon kasi ayaw ninyo akong alagaan. Aray, di ba? So it must have been very painful for her to hear that from me, no? Ayan, I hated going to bahay mapagmahal. But at the same time, yun nga, yung sinasabi nga nila na, tawag dito, paano ako mag-aaral kung nandun ako? Kasi nga, inaccessible nga, hindi nga, mabundok nga yung sa amin. Plus, mismo, yung school, hindi talaga siya accessible. So, paano yun? Pero Mm. anyways, nung mga panahon na yon, so sabi ng nanay ko, sige, tapusin mo lang ang grade 6 mo. Pag Mm. nakagraduate ka, lilipat ka. Hindi alam kung saan. Mm. Pero that was what gave me hope. Na parang, Aha. ililipat daw ako ng nanay ko. Ganyan. Mm. Nila daddy, nila mama. Sabi ko, sige, naniwala naman ako. Tapos kasi nga, nung panahon na yon, ewan ko ba, pero yung madre na nag-aalaga sa amin, I think she hated me, no? Or I hated her. Yung ganon. Yung parang, I would always get more punishment than the other kids. That's how I felt at the time. Yung parang, Mm. of course, ngayon, no, in retrospect, I would think na siguro kasi malakas kasi yung personality ko. Hindi ako Mm. yung typical na bata na nauupo lang sa tabi. I was a very active child. Alam mo yun, I excelled in school, tapos lahat ng mga, yung sa sports ko, sa mga ganito ko. So Mm. siguro ano din ako, tawag dito, I needed discipline. Mm. Tapos, I needed dati. Kasi sumasagot ako. Alam mo, nakakatwiran ako. I remember. So, I would get punished, no, na Yeah. makukulong ako sa sampayan, hindi ako papakainin, ano pa ba, tatanggalin yung wheelchair ko, wala akong TV, yung mga tipong ganon. But really, more was expected of me. Like, mas tutulong ako. Tapos, dahil nga nag-aaral din ako ng instrument, di ba, Mm. nag-aaral ako ng instrument, I would get more practice. Yung mga batang iba, they would be watching TV. Pero ako, bawal ba noon? Kasi I had to practice my instrument. Alam mo yun, parang, I really resented that. So, ganyan, sabi ko, sige, sabi ni mama, 1 taon na lang, grade 6, yun na lang, pinagdadasal ko, konti na lang. Pero for some reason, yung aalis na kami, Mm. ay ita-transfer ako dito sa Cubao kasi there's another dormitory for students with disability Mm. sa Cubao. But for some reason, hindi ako tinanggap sa Cubao. Kasi siguro, syempre, pareho silang madre. Kinausap na parang, okay, so I stay, ang condition doon is that I stay in bahay mapagmahal. And I'll get help. Of course, assistance. Mm. Kasi nga dahil mahirap din kami, mahirap maging mahirap. Kasi wala kang choice kundi doon sa mga tutulong sa iyo. And yung parents ko were really thinking, dapat makapag-aral ako, makapagtapos ako ng pag-aaral. Kasi Mm. ano mangyayari sa buhay ko kung hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral? Sige, mga ganon. But for some, ano, salamat na lang, no? Nag-change yung dynamic ng relationship Mm. namin ni Sister Rose.
Mm. So, kasi alam din niya na ayoko na talagang magstay sa bahay mapagmahal under her care. So, nung nag-first year ako, first year high school na ako, ewan ko, parang biglang, yung mga ate na nakilala kong ate, bigla silang nawala. Nagsipag-graduate na sila. Tapos kami na yung naging pinakamatanda doon sa bahay mapagmahal na yun. It Mm. was now our batch, no? Na Mm. kami na yung mga ate. Kung dati, just mga bata, yung mga ano namin. So yeah, and because I had to practice more than them, I became the best player. So I became the leader of our Rondalia group. And then Mm. I was also doing well in school. I was doing well in sports. Tapos yun nga. So doon nagkaroon ng I was leading organizations, pero still strict pa rin sa sister. Still scape ko pa rin yun. So I don't know. When you were asking me, you asked, no, parang how did I survive? I survived because, kasi it was a survival of the fittest eh. Mm. Mm. But at the same time, I think, tawag dito, I survived because of the faith of my parents, especially of my mom. Alam mo, Mm. siguro sa sobrang pagdadasal niya, talagang tawag dito, na sa akin ba, na, alam mo yun, I was able to handle things and then handle it Mm. well. Kung Mm. iisipin ko, walang pagre-rebelde, siyempre umiiyak, pero hindi naman ako sumuko. Wala noon naman Mm. hanggang ngayon. So, Oo. yun, ganun yung I think, tapos malaking bagay ang spirituality. Kasi doon, nung nandun ako sa namin, sa bahay mapagmahal, salamat sa Diyos at maraming mga tao na nagpunta, na naka-inspire sa akin. And we always have this, parang may sessions kami with other people, no? So, although hindi siya talaga family setup, uh, naging maganda yung foundation ko spiritually because there are people who came and went, no? Pero may mga Mm. taong tumatak talaga sa akin na may doktor, naalala ko, nagpaano sa akin, i-memorize mo to, Adelina, John 3:16. That she would always come every day and would make me, repeat it. Anong ibig sabihin? Yung ganon. So, hindi ko alam kung sinadya niya or pumupunta talaga siya doon. Pero si Dr. Tan, no, natatandaan ko siya, pumunta talaga siya doon, paulit-ulit, at he made a mark. Hindi ko nga alam kung natatandaan pa niya ako. But there are people who went there, who came to us, and who made a mark in our lives. So, alam mo yung magsasabi na kailangan mag-aral kayong mabuti kasi ito yun, ganyan, ganyan. No, huwag kayong mag-alala, mahirap ang buhay ngayon, but it will not stay that way for 100 years. Matatapos din yan, matatapos kayo sa ganito. And yun, so, yeah, so yun yung mga nabaon ko. Kasi 6 to 16 ako nandun eh. So, yung mga Mm. nabaon ko Mm. doon, yun ang mga nagpatawag dito, nagpatatag Lakas. sa Mm. akin, which I used Mm. no, sa adult life ko naman. Mm-mm. Because, of Mm. course, my powerlifting career did not finish sa Sydney. I went on to still be an athlete for 27 years. And Wow. last year I retired and now I'm a coach. So, Okay. Wow. So yun. Oo. that's so nice no Ate Raquel. Pero alam mo, I see Yeah. it actually, di ba? Coming from yung dun sa story mo, no? Alam mo, no, God will always call us. Mm. God will Mm. always prepare us for the things that are set before us. And God will always put people in our lives para, we will Mm. be meeting Him always in the center Yes. of what we are in the situation, di ba? Na makikita mo, no, ay hindi nagkukulang ang Diyos. Mm. 'Di ba kasi nagpapadala talaga siya ng mga tao na, alam Yeah. mo yung parang nakita ko nga sa kanya, parang prepare siya ng Diyos eh. Yeah. 'Di ba? Mm. Yung preparation, that's so nice. Imagine mo Yeah. 27 years, no, Ate Raquel? Grabe, sobra. Siguro isang tanong ko, kasi na-mention mo, Adeline, na ang tingin sa mga may disability is a recipient of charity, no? Malakas ang dating sa akin noon. Um, Ikaw, sa ngayon, what are you doing para mabura or mabago yung Yes. ganong perspective ng ibang tao? Na ang persons with disability ay hindi
hindi lang Charity recipient case. ng charity, Mm. charity case. Oo. Well, we have to be, ano naman, no, we have to be realistic and really see, no, the whole picture. Na marami talaga sa mga may kapansanan, ang mga talaga namang kailangan ng tulong, no? Mm-mm. But Mhm. however, yung pagtanong mo na ano ang ginagawa ko, ang ginagawa ko is really to live my life the best way I can. Alam mo yun, Mhm. and not rely on charity, not rely on... Kasi for me, that's the best way of doing it, no? Siyempre Mhm. sa sarili ko muna. And then of course, sa aking circle of influence, I really go out of my way to, encourage them na, alam mo, ganito. Alam mo yun, yung pagtingin ng may dignidad. Kasi marami Mhm. din naman, and I know, no, marami akong kakilala yung talagang nangangatok sila na okay lang sa kanila yung walang dignidad. But then again, may study nga na nagpapakita, no, na may direct relation ang disability and poverty dito sa Pilipinas. So Mm-mm. alam mo yun, kasi because of the inequality in accessibility of services, no? So kaya ganon. Pero for me, the best way really is to live my life the best way I can. Na Yes. Mhm. ipakita na ito ang pwede mangyari. And of course, no, to for every opportunity that I get, I want to be able to pay it forward, no? Kasi sabi niyo nga kanina, maraming tao ang dumating sa buhay ko na Mhm. hindi ko na mababayaran ever eh. And the only Mm-mm. way Mhm. for me to pay them is to give back. Yeah. Ako, Mhm. Ate Raquel, ano, sa tingin ko is to balance it out, ano. At first, it's okay. Yung charity, at first, it's okay. Pero, Yeah. tingin ko, later on, you should be empowered by all those people who Mhm. are being with you, na parang, oh, he's giving me. Pero as a person with disability, I think, and the family, that is inside of that, yung situation, I think na parang help din also the PWD to be empowered, not to be a charity case, 'di ba? Parang kumbaga change the mindset. Kasi at Yeah. first meron talagang mga tutulong financially, Mhm. spiritually, emotionally, but then again, that's all the grace of God in all aspect. Pero Mhm. again, since you are a human being created by God with the workmanship, we are being at work, 'di ba, with by the Lord. So I think yung presence ng Panginoon sa buhay natin would be able to also challenge us, di ba, na maging mabuting ehemplo. Parang sa'yo po na talagang Oo. kahit alam mo na Mhm. mahirap, masakit na wala ka doon sa pamilya mo, but then because kailangan, you have to do it. Parang alam mo yon, yung lakas na binigay sa'yo ng Diyos, ginamit mo. Ayun. Sige, Adeline. Siguro, what inspiration would you like to leave our listeners and viewers? Opo. Sa akin, no, you were talking about preparation and thank God really. Mhm. Sabi ko nga, it is by the grace of God that I have achieved everything, no, that I have Mhm. achieved. And I am also the product of the kindness of people around me. Alam mo yun? Mhm. Kasi, ano naman eh, hindi ako magiging ganito kung hindi ako binigyan ng mga tao na, for me, tawag dito, we should not really, sometimes when we're in the middle of the storm, we do not really appreciate it. It is only Yes. Yeah. after that we get to, we Mhm. get to appreciate things. Pero, yun, the inspiration that I want to leave is, tama talaga sila. Nasa Diyos ang gawa. Nasa Mhm. Diyos, nasa Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos Mhm. ang awa, di ba? So, alam mo yun, if we do our best, really, we do our best with all our hearts and with faith, no? God will do the rest for us. Wow, beautifully said. Ayan, mukhang wala na tayong time, Peggy. Mm-mm. Magpapasalamat tayo kay Adeline Dumapong, isang Paralympian for powerlifting. Pero ngayon, coach na siya. At Yeah. patuloy na nagbibigay inspirasyon. Mm-mm. Thank you for inspiring us Thank you today, very much. Adeline. Thank you for having Mm-mm. me. Thank you. Thank you Yeah, so right. much. So, oo. So we hope to see you sa next Of family course, camp of ng course. Of God is course. Able, di ba, Peggy? Mm-mm. Para marami ka rin ma-inspire doon. Mm-mm. I see. Ayan. So, Peggy, magpapaalam na tayo, no? At magpapasalamat. Thank Thank you po for you. listening. Thank you for watching, ads. Thank you very much. Thank you very Ah, much. Mm. Thank you yeah, po. abangan niyo po ang susunod na episode ng God
is able. Yeah, dito Mm-mm. po sa 702 Bye! DCAS. All right, At Peggy, kami po ang would you programang like to God say is something? Ayan, Able. okay. Laanay katatagan at pag-asa sa mga Yes. Pilipinong PWDs. At maraming salamat po sa makikinig at sa mga nakikinig ng God is Able. Ito po si Peggy Lotto. At natural po sa aming Ako naman po si pagtatapos. Raquel Camolandong. Mm-mm. Yes, narito na po tayo at ito po ang aming iniiwan sa inyo katulad ng message kanina ni Adeline from disability Disability to to possibility. possibility. Everything comes from the Yan. Lord. Amen. Thank Thank you, Edna. Thank you. you, Liz. Thank you, Ads. Bye-bye. Thank you, Peggy. Thank Bye-bye. you. Bye.